Pinakamalalaking balitang dapat yung abangan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. 56 anyos na lalaki nahulog sa ilog at nalunod sa Mangaldan, Pangasinan. Bagong silang na sanggol na inabandona sa palikuran sa Nueva Vizcaya, sinagip. Libo-libong tricycle drivers sa Hilaga at Gitnang Luzon nakatanggap ng fuel subsidy. At iba't ibang ahensya handa na sa nalalapit na Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Nag-ikot sa mga supermarket sa Dagupan City ang DTI upang matiyak na tama ang presyuhan ng mga bilihin. Ang detalye sa report ni CJ Turida. Nagsagawa ng inspeksyon ng pamunuan ng DTI Pangasinan sa ilang supermarket sa Dagupan City kahapon. Layo ng inspeksyon na matiyak na ang mga ibinebentang basic necessities at prime commodities na minomonitor ng DTI ay alinsunod sa ibinabang suggested retail price. Sa pag-iikot ng ahensya na pag-alaman na ang ilang ibinebentang produkto ay mas mababa pa sa SRP. Para ma-assure natin yung mga mamimili natin na ginagawa natin yung ating tungkulin. Patunay raw ito na tumatalima ang mga retailer at iba pang grocery owners sa panuntunan ng DTI. Pero kung sakali man na may mananamantala sa presyo, hindi mag-aatubili ang ahensya na mag-issue ng show cause order sa business owner upang magpaliwanag. Samantala, tiniyag ng DTI na sapat pa ang supply ng basic necessities at prime commodities base sa kanilang pag-iikot sa mga malalaking tindahan. Wala hong dapat ikatakot yung ating mga mamimili sapagkat marami po tayong supply ng kahit anumang produkto. Tuloy-tuloy raw ang delivery ng mga paninda at yung iba may stocks pa hanggang 2 linggo, 1 buwan at maximum na 2 buwan. Sa naunang pahayag ng DTI Central Office, mananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang April 16. Kung magkakaroon man ng pagtaas sa presyo, dadaan pa ito sa evaluation ng DTI. Wala rin naman daw planong magtaas ng presyo ang ilang pamunuan ng supermarket. May mga problema nangyayari tapos gagawin pa natin, itataas pa natin, magiging burden pa ng mga Pilipino yan. Pinapayuhan ng mga consumer na sa pagbili ng produkto, laging i-check ang label at presyo. Maging wais para makatipid sa gastos. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, nakatanggap na ng tig 5,000 pesos na fuel subsidy ang libu-libong tricycle drivers sa Hilaga at Gitnang Luzon. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, mabilis na dinagsa ng mga tricycle driver at ng mga operators ang pamamahagi ng cash relief assistance ng DSWD hindi lang dito sa Pangasinan kundi maging sa iba pang mga probinsya at rehiyon dito sa bansa. Maaga pa lang, dinumog na ng mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association ang plaza sa Dagupan City. Ngayong April 8 kasi ang schedule ng pamamahagi ng DSWD ng fuel subsidy sa mahigit 2,000 tricycle drivers at operators na nagkakahalaga ng 5,000 pesos sa kada benepisyaryo. Pambili ng bigas, saka gasolina po. Pambayad ng kurente, ganyan. Mahirap ang buhay ngayon, ma'am. Nilinaw ng otoridad na tanging mga lehitimo at may prangkisa ang mabibigyan ng ayuda. Hindi kasama rito ang mga kolorum. We trust our tricycle drivers. We have their lease. We cannot doubt everybody in times of crisis. I'm assured kasi kilala ko mga yan. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga tricycle driver na makabili ng murang bigas na 20 pesos kada kilo. Malaking tulong ito kasi mahal ang bigas. Namahagi rin ng cash assistance sa San Carlos City, Pangasinan sa mahigit 1,600 na tricycle driver. Sa ngayon kami ay namamahagi na noong pinapamigay po ng DSWD sa mga tricycle drivers natin na tinatawag na cash relief assistance. Sila ay mga rehistrado at lehitimong mga TODA members and tricycle drivers dito sa San Carlos. Gayunman, ilan sa mga pumila, hindi raw kumpleto ang mga kinakailangang dokumento, bagay na inaayos na ngayon ng mga benepisyaryo. Ibinahagi rin ang tig 5,000 pesos cash assistance sa mahigit 2,000 public utility vehicle drivers sa San Fernando City, La Union.
Gayon din sa ilan pang probinsya sa Region 1 tulad sa Ilocos Sur, kung saan nakatanggap din ng tulong ang 3,293 tricycle drivers sa Vigan at Candon City batay sa listahan ng LGU at LTFRB. Samantala, 2 ang payout site sa probinsya ng Ilocos Norte. Sa kabuuan, pumalo sa mahigit 6,500 tricycle drivers ang nabigyan ng cash relief assistance sa lalawigan. Sa Cabanatuan City, nasa 17,000 na tricycle drivers ang kabilang sa mga mabibigyan ng cash assistance. Alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo, nilunsad na ng DSWD yung pagbigay ng tulong pinansyal sa mga tricycle drivers sa labas ng Metro Manila. Ang target natin is 367,000 nationwide na tricycle drivers. Ayon sa DSWD, halos 370,000 tricycle drivers sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang sabay-sabay na mabibigyan ng ayuda mula sa programa na Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Chris, mula sa 500 pesos na dating kinikita ng mga tricycle driver dito sa Dagupan City, ngayon ay umaabot na lang daw ito ng 200 to 250 pesos. Kaya naman malaking tulong para sa kanila ang natanggap na financial assistance na worth 5,000 pesos mula sa pamahalaan. Hiling nila ngayon, Chris, ay sana matuldukan na ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. 56 anyos na lalaki nahulog sa ilog at nalunod sa Bangaldan, Pangasinan. Nakaalerto Jasmine Gabriel Galban. Patay ang 56 anyos na lalaki matapos malunod sa Ngalacan River sa barangay Gasang, Mangaldan, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, magtatanghali kahapon nang may makakita sa biktimang si Victorio Mendoza na kumukuha ng shell sa ilog. Nakita rin daw siyang tumalon sa ilog. Sa pag-aakalang naliligo lang ito, ay hindi siya nilapitan ng ilang residente roon. Makalipas ang mahigit 3 oras, ay nakita na lang na palutang-lutang ang bangkay ng biktima. Ma'am, lumalabas investigation namin at sa mga witness na rin na yun nga po, purely droning po yung isa sa mga investigation ng findings namin. Kwento naman ng mga kaanak na araw-araw nagpupunta sa ilog ang biktima. May nakapagsabi raw sa kanila na nahihilo raw ang biktima, kaya't posibleng nahulog ito at hindi tumalon. Hinala ng mga kaanak na posibleng na heat stroke ang biktima kaya siya nahulog. Umiikot-ikot daw. Tapos umakyat daw sa yung talahib. Tapos doon daw na nahulog. Makasabi nila na-stroke. Wala tayong magagawa kung ganyan ang lalo niya sa kanya. Wala namang nakikita ang pulisya na foul play sa insidente. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang bagong silang na sanggol ang natagpo ang abandonado sa isang palikuran sa Casibo, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, isang babaeng gagamit sana ng banyo ang nakakita sa sanggol. Nagkalat pa raw ang dugo at naiwan ang umbilical cord sa palikuran. Dinala sa ospital ang sanggol sa tulong ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ligtas na ang sanggol at ngayon nasa pangalaga na ng Social Welfare and Development Office. Inaalam pa ng otoridad kung sino ang mga magulang ng sanggol. Halos 4,000 trabaho abroad at lokal handog sa mga job seeker sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report ni Jovel Fernandez. Libu-libong trabaho ang alok sa isinagawang jobs fair sa Calasiao Sports Complex sa Pangasinan. Inilapit sa mga job seeker ang oportunidad na makapili ng kanilang inaasam na trabaho abroad at lokal. Si Christine, isang working student, bit-bit ang requirements na kakailanganin sa pag-a-apply ng trabaho. Aniya, malaking tulong ang jobs fair dahil makakapili siya ng trabaho na angkop sa kanyang schedule bilang isang estudyante. It wasn't enough rin po yung income ng family ko and para po supportahan yung sarili ko, kaya po naghahanap ng work. Mayroon din namang mga hired on the spot tulad ni Justin na isang fresh graduate. Mabuti nga po na nag-create sila ng ganitong job fair po para po sa mabigyan na opportunities po yung mga katulad ko pong kakagraduate lang po. Meron po tayong 19 na local employers. Meron silang mahigit 3,000 bakante na trabaho. At meron din tayong 3 overseas na meron din silang mahigit 1,000 trabaho na bakante. At kasama natin ngayon at pinipilahan din yung bakante natin sa Taiwan which is factory worker. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Grass fire at forest fire naitala sa ilang kabundukan. Tutukan sa report. Sumiklab ang sunog sa Ketchup Mountain sa Barangay Ambyong, La Trinidad, Benguet gabi nitong Lunes. Ayon sa BFP, umabot sa kalahating ektarya ang nasunog na bahagi ng bundok. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Ginagawang campsite. Tapos meron pong caretaker doon. Hindi po nagpapaalam usually yung mga campers doon. Madami kasing entry point yung Ketchup Mountain na yun, no? Umabot naman sa humigit kumulang 5 ektaryang lupain ang nasunog sa boundary ng Lantagan at Bontoc Ili Mountain Province. Naitala ang insidente dakong 3:51 ng hapon noong Sabado. Ayon sa BFP Bontoc, agad nilang naprotektahan ang isang residential area sa pamamagitan ng agarang paglalagay ng fire line. Kinabukasan na nang maupula ang apoy. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Sa kasalukuyan, umabot na sa 16 na kaso ng structural at non-structural fire ang naitala sa Bontoc ngayong taon. Nagkaroon naman ng grass fire sa bahagi ng isang bundok sa Difon, Quirino. Agad namang rumisponde ang BFP at naupula ang sunog sa isang bahagi sa Barangay Maria Clara. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng apoy. Walang naiulat na sugatan o nasawi sa magkakahiwalay na sunog. Sandy Salvacio, 1 North, Central Luzon. Ilang pumapasadang bangkero sa Dagupan City, lugi na rin daw dahil sa mega oil price hike. Naritong report. Dahil sa walang prenong taas presyo sa langis, hindi na rin makapaghanap buhay ng normal ang mga bangkero sa Dagupan City. Namamasada ang mga ito mula sa mga island barangay ng lungsod tulad ng Barangay Carael, Salapingaw, Lomboy, Pugaro at iba pa. Ang bangkero na si Arman, halos wala na raw matira sa dating kinikita nitong 250 pesos kada araw dahil napupunta na lang sa gasolina. Kung minsan, ma'am, kung hindi kami magdadagdag pasahero, wala. Lugi rin kami. Kaso pag balikan, wala na kaming maipasakay. Hindi na kami bumabalik, ma'am, kasi lugi na kami. Dahil dito, gumawa ng paraan ng mga bangkero at sinubukang makiusap sa mga pasahero na voluntaryong itaas ang pasahe ng 5 piso kada tao, bagay na naiintindihan daw ng mga pasahero. Sa Barangay Salapingaw, nag-usap-usap ang mahigit 100 bangkero at commuters upang dinggin ang hiling ng mga bangkero na itaas ang pasahe. Pinatutulutan ko naman silang po, basta hindi masyadong mataas yung hingin ninyo. At saka pagka halimbawa sa awa ng ating Panginoon ay babalik na sa normal itong sitwasyon natin, ibalik na rin ninyo yung dating kwan. Sa kasalukuyan, 30 pesos na ang regular na pamasahe habang 20 pesos naman sa mga estudyante at senior citizen. Okay naman din, ma'am. Para may dagdag kita din yung mga driver, ma'am, sa motorboat. Ngayong mataas ang presyo ng gasolina, kadalasang naglalas trip na ang mga bangkero ng hanggang alas 3 ng hapon mula sa dating alas 5 ng hapon. Tumaas na rin ang singil sa arkila ng motorboat. Mula 2,500 pesos ay umakyat na sa 2,800 hanggang 3,000 pesos. Hiling din ng mga bangkero ang subsidiya para sa kanila. Sandy Salvacio, 1 North, Central Luzon. Bumilis ang inflation o ang antas ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Marso. Kasunod dyan ang sunod-sunod na mega oil price hike matapos sumiklab ang gera sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 4.1% ang inflation rate nitong Marso, pinakamataas na naitala mula July 2024. Mas mataas yan sa naitalang 2.4% noong Pebrero at 1.8% noong March 2025. Ayon sa PSA, may malaking ambag ang sektor ng transportasyon sa pagbilis ng inflation nitong Marso. Bunsod ng walang patid na pagmahal ng mga produktong petrolyo dulot ng krisis sa Middle East. Problema ng ilang motorista ang madilim na bahagi ng National Highway sa Barangay Anulid, Mangaldan, Pangasinan. Naritong report.
Tuwing gabi, idinadaing ng mga motorista at ilang residente ang madilim na bahagi ng National Highway na sakop ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Bagamat may mga streetlight sa kalsada, hindi raw ito masyadong maliwanag, kaya madalas daw magkaroon ng aksidente sa lugar at kung minsan, insidente ng nakawan. Madilim siya, sakto lang. Tapos, pag maraming sasakyan dito. Tapos, minsan may mga nadidiskrasya, gano'n. Batid daw ng mga opisyal ng barangay ang ganitong sitwasyon sa National Highway. Prone sa accident talaga ang National Highway natin. Bali, sunod-sunod nga po yung aksidente na nangyayari sa kadahilanan nga po na yun. Kahit na may ilaw po dyan, talagang hindi po niya kayang ma-supplyan ng liwanag. 24 na solar lights ang i-install sa National Highway na bahagi ng barangay. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ngayong taon lang nakapaglaan ng pondo para sa pagpapailaw sa lugar dahil naging prioridad ang pagsaayos sa mga drainage canal. Nakapag-start na din po kami na maghukay, and then may naka-install na rin po na parang yun po yung pagpapatungan ng poste ng solar lights. Sana raw makatulong ito upang maibsan ang mga natatalang aksidente at insidente na nakawan sa lugar. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, dahil sa nararanasang krisis at bahagi ng pagtitipid ng gobyerno, binawasan ng lokal na pamahalaan ng Agoo, La Union ang ilang aktibidad para sa ika-21 Agoo Dinengdeng Festival at Patronal Town Fiesta. Sa opisyal na pahayag ng LGU, ang pondong gagamitin sa mga tinanggal na aktibidad ay ibibigay na lamang daw bilang fuel subsidy sa mga tricycle driver, mangingisda at magsasaka na lubang apektado ng magkakasunod na mega oil price hike. Formal nang sinimula ng pamamahagi ng subsidiya noong March 27 kung saan tinatayang 1,600 na tricycle drivers ang unang nakatanggap nito. Kaugnay ng pista, itutuloy pa rin daw ang ilang mahalagang programa tulad ng cooking competition, civic parade at street dancing upang mapanatili ang diwa ng kultura ng mga taga-Agoo. May bagong bagyo na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan ng Pag-asa, 3,000 kilometro ang layo mula sa silangan ng northeastern Mindanao. Pero sa ngayon, mababa pa rin ang tsansa nitong makaapekto sa bansa. Ridge ng high pressure area ang iiral at makakaapekto sa northern at central Luzon. Magdadala ito ng maaliwalas pero maalinsangang panahon, pero may tsansa pa rin ng ulan. Sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa northern at central Luzon, maliban sa Benguet. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. 13 hanggang 15 pesos na taas presyo sa kada kilo ng LPG ipinatupad ng ilang kumpanya ngayong Miyerkules. Sundan sa report. Kadarating lang kaninang umaga ng bagong delivery ng LPG sa tindahan na ito sa Mangaldan, Pangasinan. Epektibo ngayong araw, dagdag na 13 hanggang 15 piso kada kilo o katumbas ng 150 pesos kada 11 kilogram ng LPG ang itinaas sa presyo. As of this day, twice na nag-increase lalo yung mga local brands. Tapos recently yung isang branded nagtaas din po. Sa ngayon, wala naman daw nakikitang problema sa supply ng LPG. Yun nga lang, tila patuloy pang tataas ang presyo nito hanggang sa mga susunod pa na linggo. Katulad ng isang brand today, isang 11 kilos is 150. Isang bigla ang baksak, isa lang yun, minsan lang. Twice na sila eh. Kung magpapatuloy ang taas presyo sa LPG, lalo na rin magtaas ng presyo ng mga panindang pagkain ng ilang negosyante sa Mangaldan, Pangasinan. Bukod kasi sa LPG, tumaas din ang presyo ng mantika at iba pang sangkap sa pagluluto. Malulugi raw mga negosyante kung hindi sila mag-a-adjust sa presyo ng mga panindang pagkain. Pag lalong tumaas yung bilihin, Hindi na kayang opo, hindi na kayang
As of April 8, 2026, naglalaro na sa 1,500 pesos hanggang 1,700 pesos ang kada 11 kg ng LPG sa Pangasinan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nilinaw naman ng Baguio City LGU na hindi bawal ang pagkuha ng litrato sa Lion's Head. Ang detalye sa report. Mahigpit ang polisiya na ipinatutupad ngayon sa paligid ng Lion's Head sa Quezon Road, Baguio City kasunod ng direktiba ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipagbawal ang paghinto ng mga sasakyan sa kalsada sa harapan ng naturang landmark. Layo nitong matiyak ang maayos na daloy ng trapiko sa lugar. Sa ngayon, makikita pa rin ang mga barikada at karatulang no stopping anytime at no parking sa Lion's Head. Kahapon ay naglagay rin ang Baguio City Police Office ng pansamantalang takip sa harap ng Lion's Head upang maiwasan ang pagdagsa ng mga tao. Paliwanag ng Baguio City PNP, inilagay ang mga trapal para mas makita ang no stopping zone at hindi para ipagbawal ang picture taking. It discourage mga tourists, I think hindi naman siguro. Siguro yung mga pumunta naman dito, maybe it's their itinerary talagang stop siguro sa Lion's Head, but then andito naman na sila sa Baguio City. They're part of the statistics already. Kung maluwag naman, pwede naman kung bababa. Huwag lang doon sa actual na bababa yung mga hihinto yung mga sasakyan doon sa harapan ng one or within the vicinity of yung ng Lion's Head. Siyempre doon sa may parking area naman doon na pwede silang mag-park muna, bumaba sila, magpa-picture sila. Apektado raw ngayon ang mga negosyante sa Lion's Head dahil halos wala na raw tumitigil sa kanilang pwesto upang mamili. Kahapon, nagsara ang mga stall sa Lion's Head at nagtungo sa City Hall upang kausapin ng alkalde, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Iba't ibang ahensya handa na sa nalalapit na Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Ang detalye sa report. 2 linggo bago ang selebrasyon ng makasaysayang Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Inilatag na ng lokal na pamahalaan, simbahan at PNP ang safety at security measure ni patutupad sa Manaoag, Pangasinan. Mula sa dami ng responders, security personnel at medical team nagtatalaga sa iba't ibang bahagi ng pagdarausan ng selebrasyon. Tukoy na rin ang mga magsisilbing parking area at maging ang mga medical station. Inilabas na rin ng LGU ang traffic plan para sa mga motorista. We have conservatively projected the arrivals of visitors and pilgrims to 1.2 million. But this can balloon to 2 million. Kaya nga po, if that's the number of people coming to Manaoag that day, siyempre ang challenge would be traffic, parking, security. Tiniyak ng pulisyang seguridad sa loob at labas ng simbahan. Basilica ng Manaoag is unang papasukin ng ating EOD. Tapos iti-turn over na ho sa ating mga SWAT para pag napatapos na ho na paneling ng EOD, yung RMFB at saka SWAT at PMFC saka together with the police ng Manaoag is magtutulong-tulong na para i-secure po ang ating basilica. Mensahe ng pag-asa, katatagan at pagkakaisa naman ang ibinahagi ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Ito'y sa gitna ng krisis na kinakaharap ngayon ng mga deboto. Manaoag, the voice, the veritas, the truth, is our antidote, is our spiritual, religious faith answer to the proliferation of many voices asking for belief, asking for our confidence. There is only one voice that is necessary, and that is the voice of God, that is the voice of truth. Samantala, panawagan ng otoridad sa mga dadalo sa selebrasyon na iwasang magdala o magsuot ng mamahaling gamit para makaiwas sa posibleng pambibiktima ng mga kawatan. Magsuot ng komportabling damit at magbaon ng tubig, pamaypay at payong na pananggalang sa mainit na panahon. Kasama si Ron Alice Tritaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Malabo nang bumalik sa dating presyo ang ilang produktong petrolyo. Ayon yan kay dating Energy Secretary at ngayon Leyte Governor Jericho Petilla. Sinang-ayunan niyan ng kasalukuyang Energy Secretary na si Sharon Garin. Paliwanag ni Petilla sa panayam sa unang hirit
Marami kasi ang infrastructure na nasira. Kaya mananatiling mahal ang mga produktong petrolyo kahit matigil pa ang gera sa Middle East. Dagdag pa ni Garin, nakadepende ang pagbaba ng presyo ng langis sa mga bansang sangkot sa gera. Huwag na kayong umasa, babalik pa ng 61 yan. Okay, fearless forecast is basically ang diesel will be 100 or a little over 100 and then gasoline is a little under 100. I would go along with the point of former Secretary Petilla kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. US President Donald Trump nagbabalang pupulbusin ang Iran kung hindi bubuksan ang Strait of Hormuz bago ang ibinigay na palugit. Naritong report. Because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, and it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. Huling palugit na raw iyan ni US President Donald Trump sa Iran para buksan ang Strait of Hormuz. Ang oras 8 p.m. Eastern Time ng Martes, alas 8 ng umaga ngayong Miyerkules dito sa Pilipinas. Giit ni Trump kung hindi tatalima ang Iran, bobombahin ng Amerika ang mga power plant at tulay roon. Bago ang deadline, muling nagbabala si Trump na may mauubos na lahi na aniyay hindi na maibabalik pa. Pero makalipas ang ilang oras, inanunsyo ni Trump na pumayag siya sa ceasefire. 2 linggo raw niyang sususpindihin ang pagbomba at pag-atake sa Iran. Ayon naman sa Prime Minister ng Pakistan na namagitan sa dalawang bansa, parehong pumayag ang Amerika at Iran, pati mga kaalyado nito sa kasunduan na effective immediately. Kasama rin sa tigil putukan ng iba pang bansa tulad ng Lebanon. Sa pahayag naman ng Foreign Minister ng Iran, sinabi niyang titigil ang operasyon ng kanilang militar kung ititigil din ang pag-atake sa kanilang bansa. Posible raw ang ligtas na paglayag sa Strait of Hormuz sa loob ng 2 linggo basta't makikipag-ugnayan sa kanilang armed forces. Nauna nang pinayagan ng Iran ang pagdaan doon ng Philippine flag vessels, energy sources ng Pilipinas at mga tripulanting Pinoy. Bunsod ng giyera sa Middle East na nasa ika-6 na linggo na, naging limitado ang operasyon sa Strait of Hormuz at napinsala ang ilang oil refineries at infrastructures. Nasanhi ng pagsipa ng presyo ng langis sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Pilipinas. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Pinatunayan ng isang batang estudyante sa General Santos City na hindi hadlang ang kapansanan para makapag-aral. Siya ang 5 taong gulang na si Ellie na tumanggap ng awards sa kanilang Kindergarten Smart Day o Recognition Day. Proud na umakyat si Ellie habang nakasaklay at inaalalayan ng kanyang nanay. Kwento ng kanyang mommy, Lorelei, ipinanganak ng hindi nakakalakad si Ellie dahil sa isang uri ng neural tube defect habang nasa sinapupunan. Inspirasyon ang hatid sa maraming netizens ng pagsusumikap ni Ellie sa pag-aaral. Ang video may mahigit 100,000 views na online. Samantala, mapaparin niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.